Kristiyano o hindi Kristiyano, kailangan malaman natin ito na ang Panginoong Hesus ay babalik sa pangalawang pagkakataon. The second coming of Jesus Christ. Ang propesiya sa pangalawang parito ng Panginoong Hesukristo. Marami po sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya po ay babalik sa pangalawang pagkakataon. Ito ang sinabi ng Bible, when Jesus ascended to heaven, there's a witness and promise. In this passage, nung si Jesus po ay umakyat sa langit, nakita po ng mga alagad at may nagpakita ng mga anghel. At ito yung pangako. Acts chapter 1 verse 9 hanggang 10. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang sila ay nakamasid, siya ay dinala pa itaas at ikinubli siya ng isang ulap sa kanilang paningin. Nang nakatitig sila habang siya ay pumapaitaas, narito dalawang lalaki na nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng dalawang lalaki, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng papunta sa langit na inyong nakita." The second coming of Jesus Christ. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga pag-aaral natin. Ang first coming ni Jesus Christ ay sa pamamagitan ni Virgin Mary. Noong first coming, ito po yung nangyari. Si Jesus Christ ay sobrang humble na nagpakita sa mundo. Naasahan ng mga Hudyo na siya ay haring darating, siya ay majesty, pero nung napakita ang Panginoong Hesus, siya ay pinanganak sa sabsaban. At dito, nireject siya ng mga Hudyo at hindi siya tinatanggap na Messiah hanggang sa panahon natin na ito. At na-describe rin si Jesus Christ na siya ay kordero ng Diyos, the Lamb of God, kung saan siya ay kinahirapan, namatay, ngunit muling nabuhay. Kung bakit may second coming, sapagkat ito'y pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya niya. Ibang-iba po ito sa mga naganap nung first coming. Sa first coming, siya po ay very humble na dumating at nagpakita, but this time sa second coming, siya po ay mag-rule, siya ay mag-ahari. Dito tatanggapin na siya ng mga Hudyo as Savior, as Messiah, at dinescribe ang second coming ng Panginoong Hesus as Lion of Judah, to rule, to reign, and to punish sin. Revelation chapter 1 verse 7. Narito, dumarating siyang kasama ng mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga tumusok sa kanya, dahil sa kanya ang lahat ng lipi ng tao sa lupa ay tatangis. Oo, siya nawa. Ang second coming din ay merong dalawang bahagi. First is rapture. Maraming confusion na sinasabi ng mga nag-aaral at nagsasaliksik pagdating sa pangalawang pagkakataon ng Panginoong Hesus na ang rapture ay magkaiba sa second coming. But the fact is, ang second coming ay dalawang bahagi. Ang unang part ay yung rapture. Kasi sa rapture, dito kukunin pa lang niya yung mga banal at mga hinirang, yung mga nagtagumpay po. Siya'y bababa pero hindi pa lubusang magpapakita. Doon lang po imimit sa clouds, sa mga alapaap, sa ulap lang po imimit ng Panginoon ang mga banal. Hindi pa siya makikita ng mga naiwan sa rapture. Ang makikita lang ng mga tao ay yung mga Christians na biglang naglaho. Ang makakita lang po sa kanya ay yung mga nakuha sa rapture. Kasama po ng mga nag-resurrect na Christian na namatay na. Ito po yung sinabi ng Biblia na magmimit po ang mga Kristiyanong makukuha sa rapture. Pati po na namatay na Kristiyano na magre-resurrect po, imimit sa cloud ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yan po yung first part ng second coming ni Jesus Christ. Pagkatapos po niyan, dyan na magro-rule ang Antichrist. Dyan na magro-rule yung false prophet. 7 years of tribulation. Ito po yung pinag-aaralan natin. Sa 7 years of tribulation ay nahahati sa dalawa. 3.5 years ng kapayapaan at magpapakilala ang Antikristo na siya ay mabait at maraming sasamba sa kanya.
sapagkat marami po siyang gagawing kababalaghan. Pagkatapos ng 3.5 years, magpapakilala na siya po ay suwail at lalapastangan sa Diyos. Yung 3.5 years po na yon ay Great Tribulation. At habang merong paghihirap po sa lupa sa mga naiwan po sa rapture, meron pong magaganap sa sangkalangitan, marriage supper of the Lamb at judgment seat of Christ. The marriage supper of the Lamb. Ang bride ay ang church at ang groom ang Panginoong Hesus. Ito yung nakalagay sa Bible. Nun din mga kapatid, yung judgment seat of Christ at huhukuman ng Panginoon ang mga mananampalataya at kokoronahan at re-rewardan ang mga nagtagumpay. Tindi ng kapighatiang nararanasan ng mga taong naiwan sa rapture na natili sa mundo. Ito na magpapakita ang Panginoong Hesus na bumababa mula sa langit na nakasakay sa puting kabayo kasama ng kanyang mga mananampalataya. Pagkatapos nakita kong bumukas ang langit at doon ay lumitaw ang isang puting kabayo. Tapat at totoo ang tawag sa nakasakay dito at makatarungan siyang humahatol at nakikipagdigma. Grabe yung pagtangis nila na makikita nila ang Panginoong Hesus na maghahari na nakasakay sa puting kabayo kasama ng mga namuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya tatangis ang lahat ng makakakita sa Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagparito habang bumababa na nakasakay sa puting kabayo. Matthew chapter 24 verse 30. Pagkatapos ay makikita ang mga tanda ng anak ng tao sa langit. Pagkatapos ay mananaghoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At dito magaganap ang digmaan sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng Satanas. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at sila po ay matatalo ng Panginoon. Matinding labanan po ito, the Battle of Armageddon. At pagkatapos po nun, matatalo ang Satanas at siya ay gagapos sa loob ng 1,000 taon. At maghahari ang Panginoong Hesus kasama ng mga naligtas dito po sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Tawag po dito ay the millennial reign of Jesus Christ. Kung mapapansin nyo, ganun lang ang pag-iingat ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ang pag-asa ay ang pagdating niya. Kahit po mamatay ang isang Kristiyano at namuhay na matuwid at nahirapan sa paglilingkod, hindi po mawawalan ng kabuluhan yun. Kahit tayo mga kapatid, pinapaabot ng Panginoon sa atin ito na ang pag-asa ay sa Panginoon at hindi mawawalan ng kabuluhan ng mga pinaglilingkod po natin sa Panginoon. Kung babasahin natin buong Revelation, talo na po si Satanas o ang demonyo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na higit pa tayo sa mga mananagumpay. Ang gawa ng kaaway at ang demonyo o ang Satanas ay talunan na po. Kaya wag po tayo magpapadala sa gawa ng kaaway. I hope po sa lahat nakakarinig po ng pangangaral na ito ay kumilos ang Panginoon sa inyo. Na naliwanagan po tayo sa pangangaral po ng salita ng Panginoon at sa propesiyang mangyayari po sa second coming of Jesus Christ. At ito po sana ay naging pag-asa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ko magpasalamat sa iyo kapatid na nakarating sa huling part ng video ito. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, huwag mo kalimutang i-like. Kung meron kang gustong sabihin, may mga tanong, gusto mo i-share yung thought mo patungkol po sa second coming of Jesus Christ, ilagay nyo lang po sa comment section. Kung ikaw man ay bago pa lang sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga i-release natin na video. Salamat po ulit mga kapatid. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.